Okay, recording na tayo. So, I believe meron akong utang sa inyo kagabi. Sino ba yun? Sabi ko, I'll be helping you out first minute or first hour ng ating discussion. Nandito ba siya? Sino ba yun? Si Miss Ria ba yun? Nandiyan ba si Miss Ria? Miss Ria, magpadam ka dyan. Nandiyan ka ba? Parang wala pa. Anyhow, ito pala. Ito pala si Miss Ria. Ikaw ba yon? Yung nag-ano kagabi, gusto magpatulong about your Meta Business Suite. Okay, sige. You can share your screen. I'm gonna unmute you. Sige, ano ba yung concern natin doon sa ano natin? Sa Meta Business Suite. Go ahead. Hi, Coach. Good Yeah, evening po. Coach, I have to be honest, hindi rin kasi ako techie. sure. Kumbaga, nag-start pa lang ako rin na parang ini-explore ko pa lang si Meta. Mhm. Now, I'm not sure, kasi di ba na-ask ko last time, kasi na-confuse ako between boosting and creating ads. So, ang Okay. nangyayari kasi, Coach, I have a Facebook page na, and I have an Instagram page and a TikTok page. Mhm. So, ang ginagawa ko lately, Coach, nagbo-boost lang ako. Okay. So, dun sa mga naipost ko na sa Facebook and Instagram, yung mga yun, Coach, pwede ko silang gawin na ads marketing ads, hindi boosting marketing ads. Yeah. Ang tawag doon is regular post used as an ad. Okay. Ah, okay, don't get me wrong Opo. Yung boost post is also an ad or it's Opo. ads. Yes, Coach. But the thing is, the reason why I want you guys to utilize the ads manager is Mhm. because mas marami kayong settings na magagamit doon. Mas marami kayong campaign objective na pwedeng ma-utilize doon. Whereas kung boost post lang, 'di ba? As I explained nung day 2, ang default kasi ng boost post is engagement. So you're literally optimizing for engagement when you boost a post. It's not a bad thing though, but what I'm trying to say is if you really want to utilize or make the most out of your advertising, use the ads manager instead of just boosting it, if that Okay. makes So, sense. yan. Ayan, Coach, shinare ko na yung screen ko. Screen. Okay. Nakikita ba? Let me just ask, yun nga lang, I'm not sure bakit wala siyang remote control access dito. But sige, Oh, I'm gonna try to there are naka-MacBook devices ako, kasi. Coach. Yeah, there are devices kasi na medyo anong tawag dito? May mga hindi lumalabas eh. I'm not really sure why the reason Opo. why bakit hindi lumalabas yung remote control access. But sige, I'll try to be guiding you along the way where to go instead of Okay, Coach. navigating your device. So, can you go ahead? Can you go ahead doon sa Ads Manager? Yes, Coach, Yeah, just here. click that one. Yeah, click that one, and then go to Campaigns. Okay. Then, itong augment marketing na yan, yung drop down, just click the drop down. Sorry, yan. Yan. So, ito, Coach. So, yun nga yung nabanggit nung sa lesson natin before, di ba? Yeah. This Miraria is my personal account. So, Yes. supposedly, I should use the Infinity Collection portfolio, di ba? Pero, Yes. um, inaaral ko din siya, coaches. So, ito muna yung papakita ko. So, I'm using my personal account. Mm-hmm. So, gusto ko lang malaman, coach, if I'm on the right track ba? Yeah. So yeah, these are some of the boosted posts. The reason why anong tawag dito, nakikita mo tong mga Instagram post sa Instagram post. Ibig Yes. sabihin yan, these were the boosted post. Okay, Opo. merong ad account na nag-handle niyan which is yung personal ad account mo. So, um kailangan mo siyang doon ka mag-run sa kabila sa Infinity. So, click the drop down. Okay. Click the drop down.
Okay, and go to Infinity Business Portfolio. And then click the gear icon, yung bilog, yung para siyang gulong, yan. Click the gear icon. And then this is where you're going to create an ad account inside the Infinity Collection Business Portfolio. So you head over the sa ad accounts, just below pages, on the left side, yeah, that one. And then click add button, the add button, yeah, that one. Create a new ad account. And then name your ad account, well, wag mong ipapangalan dun sa mismong page name para hindi ka malito. So Infinity Ads, kung pwedeng ganun. Or Infinity Advertising. Pwedeng ganun. Yan. Tapos change the time zone, change the currency. Yan, hanapin, type mo lang Manila, lalabas yan. Since nasa search bar ka naman ay. Manila, yeah. And then currency, look for Philippine peso. There you go. And then next. Then my business, yan. Okay yan. And then I agree. And then create ad account. And then you fund this ad account. Kung ano man yung payment method na gusto mong gamitin, that would be prepaid or credit. So add payment info. And then change nasa Australia ka ba ngayon? Yes, coach. Okay. Teka. I thought you're in I thought you're in Philippines. Yun nga, coach, ang concern ko kasi yung business ko nasa Philippines, at the same time, meron din dito sa Australia, coach, na inuumpisahan. Pareho silang moissanite jewelry business. So, although na-discuss mo yung last time, di ba? So, parang, although nagagamay ko na siya kung anong gagawin, pero yun nga lang, coach, parang gusto ko lang ipakita kung tama ba itong ginagawa ko or yung nga, aside sa pagbubuso, pwede ko nang Okay. i-start Okay lang yung yan. sa... Okay lang yan. Okay lang yan. So, you're doing the right thing. I mean, you're in the right path. So, just click Okay, next. coach. So, yung Australia naman is, ano naman yan eh. I hope you're in Perth. Para pareho tayo ng Yes, time zone. yes, Yeah. coach. Nasa Okay. Perth po. We're the same time zone. So, click mo yung Opo. next. So, okay lang yan. Walang kaso yan. Tapos, Okay. just insert the credit card and that's it. So, Okay. hindi ka na malilito because when you click the drop down later on, kung anong ad account ang Opo. gagamitin mo, just look for Infinity Ads. That's it. Okay, Okay? okay. So you So, just need to fund this or you just need to insert your credit card info and yes, you're good to coach. go. Okay? And you can see the pages there on top of ad account just on the left side. Nakita mo Okay, coach. yung pages. Okay. You have to claim the page, yung Infinity page inside this business portfolio. So Okay. So, at after least yun. you put the payment method, the next thing that you're gonna need to do is to claim the page inside this business portfolio and you're good to go. Yes, coach. Nakita ko yung ginawa yesterday. Ay, last Okay? night. Okay, sige po. All Ay, good? ano ba yan? So, yes, coach. Thank you. No problem, no problem. Yan. So okay. So I think we're gonna need to anong tawag dito? Proceed with our lesson for tonight. As promised, ang lesson natin would be the Facebook ads metrics, how to read them, no? Tuturuan ko kayo paano siya basahin. Yung mga metrics na kailangan yung malaman when running Facebook ads. So, uunahin ko muna is yung as if you have a website, no? Kasi I would assume lahat kayo dito is more on messaging campaign, di ba? So, you're welcome, Miss Ria. Okay. So, I would assume lahat, karamihan or majority dito more on messaging campaign. So, what I'm gonna do is I'm gonna give you guys the context or the lesson how to read the metrics. Ito nag-payment error tayo dito kay RangeNet Pinas. But anyway, no problem. At least meron pumasok na 56 leads before mag-payment error. Anyhow, let me just share my screen. Website po kayo, Miss Mine. Okay, that's a good one. We can use
your website, Miss Mine, for this, anong tawag dito? Lesson. If you can share your screen, yun ang gamitin natin, mas maganda. Tapos proceed tayo kay RangeNet Pinas, yung kagabi na ginawa nating messaging campaign or lead generation. Sige po, Miss Mine, you can share, you can unmute yourself and share your screen, and let's dissect the metrics. Hello po, naririnig niyo po ako? Yes, sige, I'll be asking a remote control access, and then you just need to approve it, and then dalhin Okay nyo ako po. dun sa ads manager po ninyo. Okay po. Ito po yung sa client ko actually. Kaso pinapatay niya lahat yung ads. Sabi niya, igawa ko daw po siya ng bago. That's fine, that's fine. Kung may data na yon, then let's read the Sige data na po. lang. Just go to the client's ads manager, and then let's read Okay the po. data. Okay po. Mhm. Anong nito? Anong business model Shopee. nito ni client? Shopify po ito. Shopify, anong binebenta niya? Marami nga po may wig, may clothing. Kaya nga medyo nalilitaw ako kung paano ko siya I-discard draft ko muna to. Okay, sige. apa. So basically, ganito lang siya magbasa ng data. So, Meron po akong ginawa dyan. Yung, ginaya ko lang po yung before na yun. Pinanood ito ko yung po. naka-preset metrics ka na siya. Okay. Nilagyan ko na po. Okay, good. So, lagi niyong titingnan kapag nagbabasa kayo ng data, yung month to date na tinatawag. When I say month to date, yung this month, 'di ba? So, this month, ibig sabihin nun, November 1 to November 20. Yun yung lagi yung titingnan na time frame. Okay? Pag magde-decide kayo in terms of your Facebook ad campaigns data. Now, paki-open mo nga dito yung yung domain ni client, yung website niya na Shopify. Ito po. Type mo yung domain niya diyan. Okay. So basically, ito yung website ni client, and then ito yung ads manager. Okay. So month to date, November 1 to November 20, there's 11 purchases. Okay? And check natin sa baba, wala ka ba ibang campaign? So dalawang campaign lang. So Wala para po, mas dalawa lang. para mas Tipid po madali kasi siya. Sorry? Tipid. So normally ang ginagawa ko diyan para malinis kung tingnan yung ads manager, ito lang kiniklik ko, HUD delivery. Okay. Pag nag-HUD delivery ako, ang makikita ko lang dito, yung nag-run lang talaga na ads for the month of November. So malinis siya tingnan. Okay. So ngayon, ang gagawin natin dito is I'll give you guys an example or the anong tawag dito, the customer journey doon sa Shopify. So, let's say for example, nasaan yung dito? Yung collections. Meron ba siyang collections dito? Ayan pong cladding. Yan. Naka-Dutch po kasi siya. Dutch, So, ito siya. So, for example, ito. So, dahil nakapatay nga pala yung ads, wala tayong nakikitang example na ads ngayon. Okay. Pinapatay po niya kanina lang. Okay, sige. Anyway, let's assume na meron tayong nakitang ads from this brand. Ngayon, let's say dinala natin dito sa new arrivals na to, yung traffic. Okay, dinala natin dito yung traffic sa new arrivals na to. So ngayon mangyayari doon is nakita natin yung ads, lalabas yung tinatawag na reach. Okay? Ibig sabihin na-reach natin yung yung target audience natin. Ilan yung na-reach natin? According to this data, that's 6,038 itong campaign na to, and then the second campaign would be 6,335. Yan yung ibig sabihin nun. And at the same time, nagkaroon tayo ng impressions.
bakit yung impressions mas mataas sa reach? 'Di ba? Anong pagkakaiba ng dalawa na 'yan? So ano natin nga I'll try to I'll try Sige po. to have my own anong tawag dito? Dapat ganito siya. So, anong pagkakaiba ng reach at impressions? Well, basically, it's the same people, no? It's the same people, 6,000 yung na-reach, tapos 23,000 yung impressions, 23,309. It's the same people, but the thing is, they were able to see the ads more than once. Yun po ba yung frequency? Yes, exactly. So if you pull out the frequency, so dito sa custom, pag kinustom ko yung columns natin, Meron na po ako dun sa preset. sa sige, try Sa natin preset. doon para hindi, para sunod-sunod na siya, So, saan na yung preset? Ito, preset metrics. So basically, yung frequency niya is 3.86 already. Mhm. Ibig sabihin, itong mga tao na to, itong 6,038 na to, they were able to see your ads more than 3 times already. Mm. Ang taas na po ng frequency po ninyo. Ibig sabihin po ng ganun. Paano Ah, po yun maiiwasan? um, titingnan natin kung ilan ba yung ads mo dito. Kasi baka mamaya, konti lang yung ads mo. Actually, kokonti nga po yan. Kasi Yeah. nagpaano pa po siya, nagpa-edit pa po siya ng, hiningan ko po siya ng creative. Tapos, after few days, saka pa lang siya nag-decide na ako na lang din ang gumawa. Okay. So Tapos, the reason, ulit-ulit po yung kanyang mga pinagamit sa akin. uh, Ulit-ulit lang. the reason why tumataas yung ad frequency ninyo, kasi paulit-ulit yung Mm, yung audience na nakakakita ng ads ninyo. Kaya makikita mo dito, ang average frequency ng campaign mo is 3.86. So, paano masusolusyonan yon? Dapat dagdagan mo siya ng creatives para mm, hindi siya paulit-ulit na same tao at same creatives yung nakikita. Okay. mhm, So, nalaman na natin na yung reach and impressions, it's somehow the same, the same person, the same people na nakakita ng ads mo. It's just that they've seen your ad more than once. So, kung makikita mo yung frequency, they've seen your ads for about close to 4x na already. So, Sige ngayon, po. ito yung sinasabi ko sa inyo na CPM. Ito, cost per 1,000 impressions. Ibig sabihin, this is the amount you are paying kay Meta to show your ads to 1,000 people. Basically, Mhm. sabi dito, 8.54, ano ba to? Euro ba to? Euro po. Okay. Sabi ni Meta dito, 8.54 euro on the average ang charge sa iyo to show your ads to 1,000 people. So Mhm. basically, ayan yung amount niya. Ito yung unang-unang charge sa iyo ni Meta. Now, Mhm. dahil meron tayong 23,309 impressions, ilan doon ang nag-click? 'Di ba? Out of 23,309 impressions or basically 6,000 reach lang kasi yan eh. So, makikita mo, ilan doon nag-click? Ibig sabihin, sabi ni Meta, out of those 500. numbers, itong 6 taka 23K, 582 lang ang nag-link click. Mhm. Okay? Ideally, okay, magkaroon ka ng click-through rate na at least 1 to 2%. And as far as you can see it, okay naman siya. Okay naman. Okay, within the industry average naman siya. So that's 2.50% or 2.5% tsaka 2.42. Pasok naman siya within the 1 to 2% click-through rate. Okay, kasi yun ang Mhm. average eh. Mas maganda kung mas mataas doon sa 2%. Okay, Mhm. ibig sabihin nun, pag mataas sa 2% yung click-through rate mo, maraming interesado sa ads mo. Yun yung ibig sabihin nun. Kasi maraming Mhm. nagkiklik eh. Mhm. 'Di ba? So, the moment na nag-click sila doon sa link mo, ang susunod nun is landing page views. Ito siya. Actually po yung landing page niya, medyo mabagal. Inaayos pa din. Sinabi ko na yun sa kanya kasi ni-request ko kasi nag-SEO po ako. Okay, so Parang kailangan yun, isa din po yun sa naapektuhan. ah so
makita mo, 582 yung nag-link click, 520 lang yung nag-land. So, ibig sabihin, may drop-off ka ng 582 minus 520. So, may drop-off ka na 62. Ibig sabihin, yung 62 na katao, hindi na nakapag-antay na mag-load dun sa page. Ibig sabihin, Mhm. out of 582, 520 na lang yung total na nag-land doon sa page mo na yon. Mhm. So, let's assume na ito nga yung page na yon. Itong Mhm. seamless bodysuit na to. Okay. The next data that you need to read is the adds to cart. Itong adds to cart. Ilan yung nag-add to cart out of 582 508. na nag-link click? Okay, Mhm. out of 582 nag-click dun sa link mo, according to Meta, meron ditong nag-adds to cart ng 96. Mhm. Okay, so ano nangyari doon? So parang ganito lang yan eh. So namili ako, halimbawa, large. Large yung pinili ko, tapos di ko alam, maintindihan ko ano to. So, saan ba yung checkout dito? Ito yata to. Yan po ata. Itong shop na to. So, Baka po ibang yan. lingwahe kasi. So, ito yan. So, para siyang para siyang Shopee, Lazada, di ba? May add to cart kayo. So, parang ganun Aha. lang yan. Saan ba yung add to cart dito? Wala bang English ano to? Teka. Hindi, yun nga po, sinabi ko na rin po yun sa kanya. Nalabas lang po ay pag binuksan lang po yung yung kanyang website. Add to wish list. Pwede ba yung sa add to wish list? Teka lang ha. So, may Copen Met Shop. Ano ibig sabihin nun? Baka po yun, add to cart. Teka lang. Teka. Ah, ito yata eh. Teka lang. Wala bang, teka. Try na natin sa Nike, no? Kasi hindi ko maintindihan yung word eh. Punta ba na Sige ako sa po. Nike? Para English yung ano natin. Yung example natin. Wait lang. Oo nga, alam ko pwede i-change language yun eh. So, Ah, pag binuksan lang po. ito meron dito sa ano eh. Alam ko change. Hindi, saan na ba yung banda? Ito yata. Ito, English. Yan. Yun. So, Sold out po. Sold out siya. sold out siya. Teka, hanap tayo ng hindi sold out. Para at Nag-Friday least kasi. dresses. Okay. Hanap tayo ng hindi sold out. Ah, kaya pala hindi ako maka-check out sold out. Hindi ko kasi maintindihan eh. So English yan. So i-translate natin to English. Ayan. So ayun. So parang ganun siya. Nag-add to cart. Try natin dito para hindi ako mahirapan. So hanap tayo dito all shoes sa limbawa. Hindi po kasi SEO friendly yung kanyang Oo nga eh. So yun. May, website. may ano yan guys merong anong tawag dito? Merong effect yon. May epekto Opo, yon kapag may ka sa ads. hindi parang yung tipong hindi maka-check out yung mga customers ninyo. Malaking factor yon sa Mhm. conversions ninyo. So, let's say 10.5 add to bag. Yung add to bag tsaka add to cart pareho lang yan. So, yan, check out. Yan. So, dapat meron ka din dito initiate checkout. So, nasa column yun, makikita mo initiate checkout. Sige po. So, ibig sabihin, di nag-initiate checkout na ako. Pag finill out ko to, ibig sabihin nun, lalabas na yun sa column ng ads payment info. Ayan, ads payment info. Halimbawa, di ba, nag-fill out ako ng information ko, nilagay ko dito kung credit card ba, GrabPay, GCash, or cash on delivery, whatever. So, lalabas yun dito sa ads of payment info. So, nakita nyo yung drop from 5, ito sundan nyo yung data ko from 6,000 na na-reach na nakatao, meron lang 580 po lang. 582 na nag-click. Out of 582 na nag-click, 520 lang 120 yung lang view. nag-land doon sa landing page. And out of 520, 96 lang yung nag-add to cart. And then out of 96, isa lang yung nag-add payment info.
Okay? I'm not sure bakit hindi na-capture yung isang add payment info kasi makikita mo dito, dalawa yung purchase mo. Mhm. So meron kang discrepancy in terms of your tracking. Ako kasi hindi na ako tumitingin talaga dito sa Ads Manager in terms of anong tawag dito, yung decision making. So tumitingin ako dun sa customer acquisition cost, yung magkano yung binabayaran ko for every customers acquired. Okay? Ituturo ko sa inyo tomorrow yon. Okay? So anyway, so na-fill out ko to, nag-place ako ng order kung magkano yung amount, 12,595. Yun po yung lalabas dito. Okay, sa purchase conversion value. Okay? So, purchase conversion value, euro kasi nandito. So, yun yung lumabas. Kasi ibig sabihin, sabi ni Meta, may dalawang bumili. Tapos ang total ng binili ng dalawa na yun is about 161.90 euro. Sabi ni Meta dito, ang ROAS or yung return on ad spend would be 0.81 according to Meta doon sa specific campaign lang na to. Asan na yan? Itong campaign lang na to, yung Ash Sales Campaign 01. Yun yung na-record niya dito. Ano pa yung nasa dulo mo? Ano bang nandito? Wait lang po. Tanggalin ko Alam mo, lang. ano ba yung nilagay mo pa dyan? Wait lang po. Ay nawala. Sana. Nakikita niyo po ba? Hindi eh. Wait lang po. Anyway, sige, okay lang yan. So, purchase conversion value, tapos yung ROAS yata yan, di ba? Ito yung ROAS pala. Nandito sa may gitna. Ito. Mm. Yan po. So, yung ROAS natin, ito, 2.42 yung pangalawang campaign. Paano siya kinumpute? So, bali, kung magkano yung total ad spend, ang total ad spend kasi is, asan yung total ad spend natin? So, 195.83. No, ibabangga mo lang yun doon sa total conversions generated. So 473.32, kuha kayo ng calculator para sundan nyo ako. 473.32 divided by, i-divide mo yan doon sa 195.83. Divided by 195.83. So that's about 2.42. Tama ba yung ROAS natin? 2.42? Ayun, asan yan? Tama, ayan. 2.42 results purchase ROAS. Ang tawag din sa ROAS, return on ad spend. Mm. So, ganun po siya basahin. Pero kayo namang walang website. Okay na tayo doon, Miss Ria, Stop ko Miss na po. Mine. Sorry. Stop Okay ko na. na po. Okay, so stop sharing ko na. So ganun po ninyo siya babasahin, no, guys? Ilan yung nakakita ng ads mo, ilan yung nag-click, ilan yung nag-attempt na mag-check out, ilan yung nakakompleto ng checkout, o ilan yung nakakompleto ng purchase. Ganun yung siya babasahin. So ibig sabihin po, ang ideal click-through rate ninyo dapat is between 1 to 2% or more. Mas maganda kung mas mataas ang click-through rate po ninyo, mas okay. But it doesn't necessarily mean na mababa sa 1%, kailangan nyo ng patayin yung ads niyo. Hindi po ganun yon. So, kumbaga, benchmark nyo lang yung 1 to 2% na click-through rate para masabi ninyo na merong interesado dun sa ads ninyo. Okay? Yun yung ibig sabihin ng click-through rate. May interesado. May nag-click. Ang masama noon, walang nag-click. 0% click-through rate ka. Walang may interest dun sa ads mo. Yun ang ibig sabihin nun. Okay? Now, bakit ko inuna yung website? Kasi madali lang intindihin yung sa messaging campaign. Ito lang yon. Sa messaging campaign, tatlo lang yan. Okay? I'll share you my screen. Let me know if you can see my screen. Ay, okay. So, ganito lang siya. Pag messaging campaign, tatlo lang naman yan. Number of messages, quality of messages, and cost per message. That's it. Ito lang yung metrics na babantayan mo for
messaging campaign. Okay, paano mo malalaman yung number of messages? So, tingnan natin yung kay Miss Christine ba yon, yung sa RangeNet Pinas. Ito, yung campaign niya. So, nag-start tayo kagabi, di ba? Nag-payment error nga lang, pero okay lang. Meron naman pumasok na 56 leads eh. Di ba? So, mangyayari nito is, paano natin babasahin? So, ibig sabihin, sabi ni Meta, nag-spend tayo kagabi or itong araw na to ng 446.42 pesos. Yan yung total ad spend natin before mag-payment error. So, ang mangyayari po noon is, kuha lang tayo ng calculator, 446.42, ilan yung pumasok na leads? Sabi ni Meta, meron tayong 56 na leads na pumasok. So, ibig sabihin, 446.42 na total ad spend, ayun o, 446.42 total ad spend, mayroon tayong pumasok na 56 messages or leads, i-divide mo lang yon. So, 446.42 divided by 56. So, ang average cost per lead mo or average cost per message is about 7.97 or 7.98. Tama ba yon? Ayun o. Cost per result, 7.97. So, tama siya. Now, ang average mo ilalagay dito is cost per message ng 7.97. Yan yung cost per message mo or cost per lead. Now, ilan yung messages? 56. Ayun, no? 56. Ilalagay mo dito, 56. So, anong tawag dito? Magkano yung total ad spend mo? Total ad spend. Ilan yan? 446.42. Ayan. So, kasi dinivide mo 446.42 divided by 56, kaya mo nakuha yung 7.97 na cost per message. Now, ngayon, quality of messages, ikaw na makakapag-determine nito. Lahat ba ng messages or majority ba ng messages na pumapasok sa'yo puro basura? Di ba? Nagbebenta ka ng lingerie or nagbebenta ka ng bra, tapos ang nag-i-inquire sa'yo, lalaki o kaya bata o kaya nakikita mo walang pambili. Yung pag chinek mo yung profile, walang pambili. Yun yung makikita mo dito. Yun yung ikaw na magde-determine dito sa quality of messages. Halimbawa, sa out of 56 na nag-message, meron ka naman nakausap doon na 15 na matino. 15 yes, tapos the rest no. So okay na yun. Kahit papaano, meron kang matinong kausap, no? Kaysa sa yung 56 yung nakausap mo, wala kang matinong kausap doon. Wala, puro basurang lead. So, ikaw mag-identify nun. Quality of messages, ikaw yung mag-identify. So, ganoon lang siya kasimple. Ngayon, ideally, dapat at least meron kang ideal ad spend na gagastusin mo at least 15,000 sa loob ng isang buwan. Kasi bakit? Pag din-divide mo yung 15,000 sa 30 days, that's about 500 pesos per day. Diba? So yun yung budget mo per day to 500 pesos daily budget. Okay? Ngayon, kung sa total of 15,000, ilan yung pumasok na messages? So halimbawa, merong number of messages is 350. 350 messages yung pumasok sa loob ng isang buwan. O di yung cost per message mo nun is about 15,000 divided by 350 messages. So ang average cost per message mo is 42.86 or 42.85. 'Di ba? So ganun niya siya basahin. Ngayon, ang tanong na ngayon dito is, willing ka bang magbayad ng 42.85 moving forward? Yun yung pag-uusapan natin tomorrow in terms of using the Facebook Ads Calculator. 'Di ba? At least alam nyo na yung metrics tonight, no? Alam nyo na yung metrics kung paano siya basahin. Tomorrow, pag-uusapan naman natin, paano natin kukumputin
kung magkano yung willing tayong bayaran for every action or for cost per acquisition natin kapag nag-run tayo ng Facebook ads. So, ang next ko dito is, ipapakita ko sa inyo yung paano nyo i-track yung inyong conversions. So, punta tayo din sa RangeNet Pinas na page. RangeNet Pinas. Asan na sa RangeNet Pinas? Ito. So, Meta Business Suite. Tapos, punta tayo din sa inbox. Verify account muna ako. Send email. Tapos, teka lang Nilan tayo ng OTP kay Meta. Wait natin, na medyo na traffic lang. Refresh natin ulit. Tagal naman. Wala. Traffic. Traffic. Ayun, pumasok na. Ayun siya. So, paste natin dito. Submit. Yan. So, nakikita nyo tong okay. So, nakikita nyo tong message na to. Si Anthony, ayan, Anthony Fuga. Ayan. So, ayan, may nagtatype na admin. So, ibig sabihin po, ganito lang yan. Makikita mo tong ad ID na to, basta't meron siyang meta icon, itong nasa baba na to. Nangyari dito. Ayan. So, meron tong meta icon na to, ibig sabihin, galing sa ads mo to. Okay? So, yung ad ID na yan, makikita mo yan dito. Ayan o. 0125 120-234-371-535-0125. Ibig sabihin, itong ad ID po na ito represents your ads na niraran dito sa Ads Manager. So, normally, ang ginagawa ko dito, ang ginato ko siya ginagawa. Itong ad level, kiniklik ko itong edit. Tapos, itong 3 dots na to, kiniklik ko yung 3 dots na yan. Tapos, kiniklik ko itong add ID. Now, kinakopy ko to, copy, yung string of numbers na to, kung nakikita niyo. Tapos, click close. Ipapasok ko yun dito, ilalagay ko yun dito sa naming convention ko. Kasi itong add ID na to represents the add ID dito sa messaging campaign ninyo. Okay? Mahahanap mo yan, maibabangga mo yan dito. Tingnan natin kung meron nag-message sa na merong ganong add ID. Ano ba yung dulo ng add ID ko? 865, no? 865. Meron bang add ID na 865? Ayun, no? So, makikita mo to, si Harvey. Sabi dito, 689-497-741-431-865. Tingnan natin kung babangga. Ayun, no? Pareho yan. Pareho yung add ID na yan. Ibig sabihin po noon, pag ito si Harvey, bumili sa'yo or nag-place ng order, may ibabangga mo tong conversation na to dito sa ad na to. Okay, siya yung responsible on making a purchase, itong ad na to. So, ang gagawin mo, halimbawa, assuming na si Harvey bumili, gagawin mo lang is create mo order, click mo tong peso sign, magkano yung amount ng in-order niya, halimbawa, 15,000 pesos,
Anong in-order niya? Halimbawa, 100 meters na ah, net. Yan. Tapos create order. Bakit mo gagawin ito, guys? No? Bakit mo ito gagawin? Kasi malalaman ni Meta na umorder sa'yo itong taong to. Di ba? Kasi pag hindi mo ginawa ito, kayong dalawa nagkakaintindihan kayo na nagkabentahan kayo ni Harvey. Pero hindi alam ni Meta kung anong nangyari after mag-message ni Harvey. So, ibig sabihin, ipapaalam mo kay Meta na nagkabentahan kayo or naging customer mo si Harvey. Paano mo siya ipapaalam? By doing this. So, create order, lagay mo yung amount na binili, description, and create order. Bakit? Ito kasi yan eh. Itong lead stage na to, no? Kunyari, automatically kasi, yung default niyan, pag lead stage, intake talaga yon. Okay, pag kinilik mo tong drop down na to, pwede mo kasing ilagay in progress. Kung hindi pa, kumbaga, nag-uusap lang kayo, ibig sabihin, in progress pa yung pag-uusap ninyo. Ngayon, dahil nabentahan mo na siya, converted. I-click mo tong converted. Ibig sabihin, pinapaalam mo kay Meta na ito naging customer mo, na convert mo siya as customer. Okay? Tapos, syempre, doon sa order status, dahil nga nagbayad na siya, or kaya nag-order pa lang siya, hindi pa bayad, o di-click mo yung ordered. Tapos, kung nagbayad na siya, di-click mo yung paid. Diba? So, pagka-click mo ng paid, lagay mo ng label dito. Halimbawa, November customer. November. Ikaw ang bahala dito kung anong label ang ilalagay mo. November customers. Yan. Pag nilagay mo ng label yan, lalabas yan dito sa labels. Ito. Okay. So, kung November customer, lalabas yan dito. So, wala ka pang label dito. Puro add ID lang yun nandito. So, ganun po siya. Ganun yung po gagawin yon. Tapos, saan na ba yan? So, halimbawa ito. So, na-mark as ordered nyo na siya. New customer. Click nyo itong new customer. Today's date. Tapos, pwede rin kayo maglagay ng notes. Halimbawa, magre-reorder daw siya next month. Yan, magre-reorder daw lang siya next month, etc. etc. So, save mo lang. O kaya, halimbawa, hindi pa kayo nagkatuluyan, lagay niyo dito, order status, saan yung lead stage? Ito, mark as lead. Diba? And ito pala guys, wag nyo tong kakalimutan. Itong data sharing na to. Diba? Yung data sharing na to, dapat naka-turn on to. So, click nyo tong manage. Tapos, itong share business activities with Meta to improve ads. Yan ang ibig sabihin po nun. Sabi dito, by turning on sharing, you confirm that your business has permission to share customer data with Meta for personalization, including ads, and you agree to the business tools, blah, blah, blah. So, turn on mo to dapat, yung data sharing. Okay? So, pag bumalik tayo dito, kay inbox, ayan. So, makikita mo to, ayan o, dapat naka-check yan. Data sharing. Bakit mo i-share kay Meta yung data na yon? Kasi importante po yon. Pag naka-uncheck po ito, ibig sabihin, hindi alam ni Meta kung anong nangyari dun sa transaction ninyo ni Jerome. 'Di ba? Kasi imaginein mo, ganito lang yan eh. Stop sharing ko muna. Ganito lang yan. Nag-usap kayo sa messenger. Tapos, anong nangyari? Nagkabentahan kayo, napadalhan mo ng bank account details mo, nag-deposit sa bank account details mo. Alam nyo pareho na nagkabentahan kayo, naging customer mo siya. Alam ba ni Meta ang tanong? 'Di ba? Ganun lang 'yun. Alam ba ni Meta? So hindi alam ni Meta, paano mo siya papaalam? By doing that. So intake, progress, converted. Kung lost naman, ibig sabihin sa'yo nag-inquire, sa iba bumili. Parang pinagtagpo pero di tinadhana. So parang gano'n. So lost, ibig sabihin nag-inquire sa'yo, sa iba bumili. Paano mo masasabing lost?
Pag kinano nyo, Sir Jerome, kumusta po ba? Magbibili po ba kayo ng net para sa chicken na nyo, free range chickens nyo? Ay, hindi, nakabili na ako dun sa kay ganito eh. O di lagay mo, lost. Diba? So, lead stage, kung not qualified, ibig sabihin, naghahanap pala siya ng kondo. Pero binibenta mo yung chicken free range net para sa chicken. So, wala, not qualified. So, ilagay mo, not qualified. So, ganun po siya. Okay? So, questions. Coach, paano pag may landing page? Miss Mine, simple lang yun pag may landing page, Miss Mine. Ganun pa rin, 1 to 2% na click-through rate. Tapos, ilan yung leads na pumasok. Para siyang messaging campaign lang, Miss Mine. So, parang, ang identifier mo is, may landing page ka, ilan yung click-through rate mo, pumapasok ba sa 1 to 2%, tapos ilan yung leads na pumasok. Okay? So, bali ang mawawala lang sa'yo yung, meron ka pa rin landing page, obviously. So, meron kang link clicks, may landing page views, mawawala lang sa'yo yung adds to cart, initiate checkout, add payment info, tsaka purchase. Tsaka ROAS. So, wala kang ROAS. Diba? Ay, so, hindi, kasi, tama, wala kang ROAS kung walang value yung landing page mo, kung leads lang. Okay, so kung landing page lang at wala kang checkout page, kumbaga diretso payment lang, link clicks and landing page and purchase lang kung purchase. Then leads lang kung leads. 'Di ba? 'Yun lang. Miss Ria. Coach, FB lang po ba yan or applicable din sa IG? Yes, IG and FB yun, Miss Ria. So, ganito lang yun eh. Ganito yan eh, Miss Ria. So, ito kasi, all messages, ibig sabihin ito, lahat ng message, both FB and Messenger. Both Facebook page and Messenger. So, pag kinilik mo, kung Messenger lang yung gusto mong tingnan, lahat ng messages mo sa Facebook page mo, ito siya. Ngayon, lahat ng messages mo for Instagram, ito. Kung may Instagram ka. Ayun, wala ka namang Instagram. So, wala kang Instagram na na-connect. Yung Facebook comments, ito, makikita mo rin dito. Yan, so yung mga comments. Yan. So, pwede mo silang replyan dyan. Nagets? If meron website, may need ba install something sa website para matrack yung data or automatic na ma-detect na Meta? You need to install the Facebook Pixel, Ridoy. That's in the advanced lesson na, basically. Yung Facebook Pixel. So, you need to install the Facebook Pixel for tracking. About data sharing, no issue sa data privacy. Wala naman po. Okay, you just need to turn it on. Okay, kasi kanina naka-off yung ano niya, yung ano tawag dito, yung kanyang data sharing. So, you just need to turn it on. Coach, nakakatulong po ba kay Meta yung create order para mas makahanap ng tamang market? Yes. Yes na yes, Miss Christine. Yan yung ano namin, yan yung ang tawag dito, yan yung ginagawa namin sa page ko sa Digital Homie. Pwede ko ipakita sa inyo yung yung ginagawa namin. Okay, sa mismong Digital Homie na page. Yes na yes po 'yon. Kasi ang tanong ni Miss Christine, nakakatulong kay Meta yung pag-create ng order. Ang sagot ko is yes na yes. So, tingnan mo to, inbox. Ito yung Digital Homie, di ba, na page. Ang ginagawa namin, hopefully nagagawa pa ng baka mapahiya ako dito. Ayan. Ayan, si Rio, si Ninch, ayan. Makikita mo, paid new customer. Ayan o. Yan yung ginagawa namin. Paid new customer. Ayan. Paid. Si Dage. Yan. So, pag bumili na sa amin, pag nag-enroll tapos nagbayad, so yan, nilalagay namin. Paid. So, ibig sabihin, nasi-share namin yung data na yan kay Meta. So, kapag na-share namin yung data na yon, Meta will be able to find more people similar dun sa mga behavior ng mga katulad ninyo na
nag-enroll sa akin. So mas madaling mahanap ni Meta or mas smarter yung algorithm ni Meta to find more people na katulad ninyo para hanapin ni Meta yung mga katulad ninyo na mag-enroll sa akin. So, ganun po yung ginagawa namin. So kung ginawa nyo rin yon sa businesses ninyo, maghahanap si Meta ng mga previously nag-order doon sa page po ninyo. So, si ganito, similar yung behavior nung isang yun yung nag-purchase kay Range Net Pinas. So, ipapakita niya yung ads ni Miss Christine doon sa mga similar na taong yun. So, ganun po siya ka-beneficial. Bali, yung i-attach ko po ay website landing page. Yes. Can you allow data sharing without filling out late stage? Pwede, Miss Jenny. Coach, hindi ko nagawa yung mga previous sales ko. Pwede ko pa ba gawin yan now? Yes. Pero wag mong gagawin Miss Ria, yung create order kasi makaka-receive si customer nun. Wag ka mag-create order. Yung ito, halimbawa, ang gagawin mo is create order. Tapos amount, lalagyan mo ganyan-ganyan. Pag kinrate order mo yan, makaka-receive si customer. Ang gawin mo na lang, mag-data sharing ka na lang. Tapos paid lang, ganyan. Mark as paid, ganyan. Data shared. Wag ka mag-create order. Okay na yun. Kasi pag, halimbawa, 3 months ago pa yun, tapos biglang ginawan mo ng order, magugulat si customer. Ba't mo ko kini-create order? 3 months ago pa yung order ko sa'yo. So, ganun mo na lang gawin. Data sharing na lang. Yes. Kung service, paano yung order status? Kung service, kung nag-down payment na sa'yo, Miss Jenny, so ilagay mo doon. Create order pa rin. Kasi down payment yun. Di parang good as nagbayad sa'yo yun. Kapag anong tawag dito? Kapag nag-down payment na sa'yo, di ba? Kasi service ka naman eh. O kaya nag-fully paid na siya sa'yo. So, ganun din. Create order status. Ganun pa rin. Pareho. So glad nag-enroll ako here, learning a lot po. Thank you so much po, Miss Ria, for I appreciate your comment. Sobrang helpful po lalo sa mga business owner na naghahanap ng tamang market. Yes. Okay? Yun lang. Maraming salamat guys for joining tonight. Ang tawag dito, hopefully marami kayong na-pick up ngayon. Thank you so much for joining. And tomorrow, ang lesson natin would be the Facebook Ads Calculator. Paano kayo mag-compute kung profitable ba kayo or hindi? Ano yung ideal cost per acquisition ninyo o yung customer acquisition cost? So, ituturo ko po sa inyo tomorrow. Okay? I'm not sure kung ma-upload ko tonight. Paalis kasi ako. Pupunta ako ng gym. So, I'm not sure. Baka bukas ko na ma-upload yung video tonight. So, yeah. Thank you so much for joining. And I'll see you tomorrow, 7:30 p.m. And yeah, just give me until tomorrow to upload the video. Okay? Thank you and bye-bye.